Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang umaga, tanghali, o gabi po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo ng page na ito. Silent listener po ako dito matagal na, kaya naman nakapagdesisyon ako na magbahagi ng kwento at karanasan dito. Base po ito sa totoong pangyayari. Tungkol po ito sa naranasan ng mama ko. Umpisahan na po natin ang kwento. Yung mama ko ay sobrang matulungin. Sobrang bait niya na halos dumating sa punto na lahat ng lalapit at humihingi ng tulong sa kanya ay tinutulungan niya sa abot ng kanyang makakaya. Nagtatrabaho ang mama ko bilang PHW sa isang health center. Isa din po siyang parent leader ng 4Ps. Naghahakot ng basura at street sweeper. Halos lahat ng marangal na trabaho ay napasukan niya na. Matugunan lang ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Kaya naman, sobrang proud ako sa kanya. Yung mama ko ay kilala bilang masayahin at palakaibigan dito sa aming lugar. Wala siyang ni isang nakaaway o nakaalitan man lang. Hanggang sa noong last year, November o December, nagulat si mama kasi pinapatawag siya sa barangay. Kasi inirereklamo siya ng kasamahan niya sa trabaho. So, ito po yung main reason kung bakit inireklamo si mama. Since street sweeper siya, kailangan niyang magwalis sa kalsada araw-araw. Pero yung katrabaho niya ay hindi pumapasok. So dahil medyo malaki at malayo-layo ang wawalisan, nagdesisyon si mama na isama na lamang ang kapatid ko para meron siyang makatuwang. Pero bago yun ay kinausap muna ni mama yung katrabaho niya na kung ayos lang ba na kapatid ko ang magtatrabaho at sa kapatid ko na lang ibibigay yung sweldo sa mga araw na hindi siya nagtatrabaho at kapatid ko ang gumawa ng gawain na dapat ay para sa kanya. So far, pumayag pero noong araw ng sweldo, nagreklamo yung katrabaho ni mama at sinasabi na kulang yung sweldo niya, which is ibinawas na ng barangay at ibinigay sa kapatid ko. Medyo makapal ang mukha niyang magreklamo hindi nga siya pumapasok at nagtatrabaho. Ang lakas ng loob magreklamo, as if naman na pinagpaguran niya yung mga kinita ng kapatid ko. So kahit siya yung nagreklamo sa side pa din namin pumanig ang mga barangay official at sa kapatid ko pa din napunta ang pera na dapat naman ay para sa kanya talaga. Akala namin ayos na. Akala namin okay na pero matapos lamang ang ilang mga araw ay bigla na lamang nang hina si mama. Mula sa pagiging isang matatag na poste, parang naging isang lantang gulay at araw-araw siyang namimilipit sa sakit ng tiyan niya. Sobrang nag-aalala na kami sa kalagayan niya kasi hindi namin lubos akalain na magkakasakit siya. Kaya naman, napagdesisyonan namin na magpa-ospital na. Ang sabi ng mga doktor, normal naman daw ang lahat. Wala namang nakikitang anumang sakit. Lahat ng test na yata ay sinubukan na kay mama pero
Normal lahat ng findings. Kaya ang sabi ng mga doktor ay i-confine na lang muna si mama pansamantala. Tumagal ng 2 buwan sa ospital si mama. Sobrang payat na rin niya. Kapag ako yung nagbabantay sa kanya, naaawa ako sa kalagayan niya kasi kapag ini-injectionan o tinuturukan siya ng nurse, umiiyak na siya tapos sasabihin, "Aray nurse, ang sakit po, tama na." Sa totoo lang, naiiyak ako habang itinatype ko o ibinabahagi ko muli ang kwentong ito. Mabalik po tayo. Palaging tinuturukan si mama ng pampakalma. Every time na namimilipit siya sa sakit. Tapos, parang naghahalusinate na din si mama. Tuwing Biyernes, palagi siyang sumisigaw ng, "Inay, tulong, pagod na ako." Yung tipong nagmamakaawa o nagsusumamo ba? Tapos meron siyang inaabot. Parang meron siyang nakikita na hindi namin nakikita. Suka din siya ng suka. Lahat yata ng kinakain niya isinusuka niya lang kaya sobrang payat niya na talaga. At dahil niya sa wala namang nagbago sa kalagayan ni mama, napagdesisyonan namin na ilabas na lang si mama sa ospital at ipagamot sa iba't ibang albularyo. Meron kaming isang nilapitan na manggagamot. Isa siyang albularyo. Siya po yung tinatawag nilang lolo. Yung klase ng panggagamot niya o nung albularyo na kung tawagin nga nila ay si lolo, ay merong isang espiritu na sumasanib dun sa isang babae na tinatawag din nilang kasangkapan. Unang tingin pa lang nun lolo kay mama, sinabi nito na, "Pinaglalaruan ka, sobrang lakas niya." Ang ibig sabihin, nakulam yung mama ko. Hindi na kami nagtaka kung sino kasi iisa lang naman ang nakaalita ni mama. At yun lang ang alam naming may galit sa mama ko. Yun na nga't ginagamot na yung mama ko. Matapos lamang ang ilang mga sandali, sinabi nung manggagamot na ayos na daw kasi nabawi niya na si mama. Akala namin ayos na. Pero matapos lamang ang ilang mga araw, bumalik na naman ulit yung sakit niya kaya wala kaming nagawa kundi bumalik na naman kami ulit sa ospital. Sinabi ng mga doktor na dehydrated daw si mama. Kaya naman ipinakonfine ulit namin si mama. Ilang linggo ulit siyang nakakonfine sa ospital. Pagkatapos, tandang-tanda ko pa. February 23, mga 5:30 ng umaga, tumatawag yung ate ko. Umiiyak. Tapos sinasabing, "Pumunta kayo ng ospital kung gusto niyo pang maabutan ng buhay si mama." So kami, nataranta dahil sa sinabi niyang yun kaya umagang umaga, pumunta agad kami ng ospital pero nang makarating ako doon, nakita ko na nasa critical room na si mama. May tubo na at nare-revive na siya ng mga doktor. Lumapit ako sa mama ko. Hinawakan ko yung kamay niya tapos kinakausap ko siya. Sinasabi ko na, "Ma, kapit ka lang ha. Laban lang ma." Kita ko kung paano tumulo yung luha sa mata niya habang nakapikit siya. Alam ko na naririnig niya ako ng mga oras na yun. Nararamdaman ko din kung paano niya pinisil ang kamay ko na nakahawak sa kanya. Alam kong kahit na nahihirapan na siya, pinipilit niya pa ding lumaban. Sobrang sakit na makita mo kung paano siya lumalaban. Kung gaano niya gusto talagang mabuhay. Sobrang sakit na makita mo yung sarili mong ina nag-aagaw buhay. Eksaktong 9:48 ng umaga, sinabi ng doktor na, "Pasensya na po, hindi na talaga kinaya ng katawan niya. Hanggang dito na lamang po. PS,
Alam ko man na ginawa mo ang lahat upang makalaban, upang makasama pa kami na matagal. Kaya gusto kong sabihin sa iyo na proud ako sa ginawa mong paglaban. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa aking kwento. Mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga, tanghali, o gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong page na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Belly Porch mula sa Visayas. Nais ko lamang pong ibahagi yung naikwento ng lola ko tungkol sa nangyari sa tito niya noong binata pa lamang ito. Umpisahan na po natin ang kwento. Elementary pa lamang ako noong ikinuwento ni lola ito, pero sa pagkakaalala o pagkakatanda ko, isang hapon daw ay nagpaalam ang kanyang tiyo na umakyat ng ligaw sa kabilang baryo. Mag-aalas 6 daw nang sila'y umalis at may dala-dala pang gitara. Naglakad lang sila dahil hindi naman uso ang mga sasakyan noon. Medyo malayo ang pupuntahan nila. At naisipan nilang mag-shortcut, kaya lang hindi sila masyadong pamilyar sa dadaanan dahil minsan lang naman sila dumaan doon. Pero doon na nga lang sila dumaan para mas mabilis silang makarating doon sa lugar na pupuntahan nila. Madilim na din dahil wala nang masyadong bahay sa lugar na yun, at tanging gasera lang na dala nila ang nagsisilbing ilaw. Habang patuloy na naglalakad, ay may nakapukaw sa kanilang atensyon. Sa di kalayuan, ay may natanaw silang isang magandang bahay. Malamansyon daw ang datingan nito. Malaki at maliwanag. Hindi nila inaasahan na makakakita sila ng mansyon sa gitna ng isang mapunong lugar. Sa pagtataka, ay binilisan nila ang paglalakad upang makadaan sa bahay na iyon. May mansyon pala dito, sabi ng isa sa mga kaibigan niya. Mula sa labas ay nakita nila na mukhang may party sa bahay na yun. Bukas din ang gate at nakita nilang may mga kumakain, nagiinom at saka mga nagkukwentuhan o nagtatawanan. Hindi nila namalayan na isa sa mga bisita ang papalapit na sa kanila. Mga Ginoo, pasok muna kayo. Tara, kain muna kayo dito sa loob. Pangiting pag-aanyaya daw ng isang babae. Ay, hindi na po. May pupuntahan po kasi kami sa kabilang baryo eh. Napadaan lang po kami. Ang sagot naman ng tiyo ni Lola. Nagtataka daw ang tiyo niya dahil sa hindi pamilyar ang itsura nito at ng mga tao sa loob ng bahay na iyon. Sa isip-isip niya, baka daw bagong lipat lang sa kanilang lugar. Mukhang mayayaman daw dahil sa mga kasuotan nito. Lalo na daw ang mga itsura na mukhang mga dayuhan dahil sa ang gaganda at ang gagwapo pa nila. Hindi niya namalayan na nakapasok na pala ang dalawa niyang kasamahan at may hawak na plato ng pagkain. Sinenyasan siyang sumunod sa kanila at tila nalimutan na ang totoong pakay nila sa gabing iyon. Talagang nasa kultura ng mga Pinoy na mag-aya ng bisita kapag may handaan, ngunit nagtataka talaga siya dahil hindi naman nila yun kakilala at wala na siyang magawa dahil nakapasok na yung mga kaibigan niya. Kaya naman sinundan niya na lamang ang mga ito. Sa sobrang abala ng mga tao doon sa pagsasaya, ay mukhang hindi na sila pinansin ng mga ito. Kaya kumain na lang daw silang tatlo at umupo sa sala ng napakagandang bahay. Habang kumakain,
mayroon silang napansin. Mga pre, ang tabang naman itong pagkain nila dito. Tugon ng isang kaibigan ng tiyo ni Lola. Oo nga eh, tsaka wala talagang kalasa-lasa. Sagot pa ng isa nilang kaibigan. Nakailang subo na daw sila at wala daw talagang kalasa-lasa yung pagkain na kinakain nila. Mang, hingi kaya tayo ng asin o kaya patis o kalamansi man lang para magkalasa tong kinakain natin. Ang sabi ng tiyo ni Lola. Sumagot naman yung isang kaibigan nito. Oo nga pre, para magkalasa naman tong kinakain natin. Kakaumay, walang lasa. Napadaan naman daw sakto yung isang babae na nag-imbita sa kanila. Kaya nakakuha sila ng pagkakataon na makahingi ng asin. Ang bungad ng tiyo ni Lola. Ate, baka naman pwedeng makahingi kahit ng konting asin lang. Ang sagot daw ng babae. Asin? Asin? Sumigaw daw yung babae ng salitang asin na para bang may halong takot sa kanyang mukha. Lahat daw ng bisita ay napatingin sa kanya at nagsimula ang mga itong magkagulo sa loob ng bahay na iyon. Iyon na ang huling naaalala ng tiyo niya dahil nawalan daw ito ng malay at pagkagising niya ay umaga na at nakahiga daw silang tatlo sa ilalim ng malaking puno at nakasabit pa daw ang gitarang dala-dala nila. Ginising niya ang mga kasamahan niya at dali-daling umuwi dahil sa labis na takot at pangamba. Pag-uwi ay napagalitan pa daw siya ng mga magulang dahil inumaga na siya. Kaya doon na niya ikinuwento at ibinahagi ang lahat ng mga nangyari. Sinubukan daw nila na dumaan ulit doon ngunit hindi na nila nakita pang muli ang bahay na yun. At ang tanging malaking puno na lamang talaga ang nakatayo sa lugar na yun. Yan lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Silent listener po ako dito kaya naisipan ko na din na magbahagi ng kwento at karanasan. Maraming salamat from Belly Porch. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!